Today on Chloe's Inbox. Dear DJ Chloe, may asawa po ako but we are separated. Not legally though. And we have 3 kids. There is this girl I met at work in Batangas. And I just found myself loving her so much. And I was happy when I learned that she feels the same way for me too. Is it right na magmahal po ulit ako even if I do have obligations with my ex-wife? The thing though is this girl I happen to love also has a child. Tama po bang makipagrelasyon ako sa kanya? Letter sender, Ruben. Hi, Ruben. You know, feelings, emotions, they're fleeting, all right? But parental obligations are forever, all right? It is forever. Parental obligation is forever. If you're separated already and you believe there is no more hope for your marriage, I suggest that you seek legal means or ways to make yourself free from the ex-wife. Human as we are, we will really always find reasons to love, especially men. From what I have observed, parang mas madalas lalaki yung, although meron din namang mga lalaki na kinakaya nila na mag-isa, pero mas madalas, mas maraming lalaki ang hindi mabuhay ng walang kasama, lalong-lalo na sa pagtanda, no? So, yeah. Before you get into another relationship with this other girl, make sure that you're capable of really having a relationship. You're mature enough to handle one. Kasi baka mangyari, maging 4 ang anak mo, iba ang nanay ng pang-4. And if things don't work out between the two of you, 2 na ang bubuhayin ng single mom na ito. Pag hindi nag-work out, may anak na siyang isa, magkakaroon pa siya ng isa sa'yo. Tapos magkakaroon kayo ng problema, mag-aaway kayo, ayaw mo magbigay ng suporta. Itong babae, hihingan ka ng suporta, mag-aaway kayo lagi. Ang casualty na naman ito, bata. Kasi that usually is the problem. Usually, hindi ko naman nilalahat, no? Pero maraming mga tatay ang iniiwan na lang yung mga anak nila at hindi na naiisipan pang magsuporta para sa bata. Meron kasing kaisipan yung iba, hindi lang naman mga lalaki, no? Kahit mga babae, may mga ganyan din na sabihin na lang natin, may mga tao na ang isip nila, ayaw nilang magbigay kasi wala naman sa kanila yung anak. But you have to consider na the mother is doing you a big favor nang wala sa'yo yung anak at nasa kanya. Because iba ang immediate need kapag nasa iyo ang bata. So ikaw, ang magagawa mo na lang, of course, is magbigay ng suporta. And yet it doesn't happen. Pahirapan pa ang pagbibigay ng suporta para sa bata. And to think na obligasyon naman yan ng bawat magulang para sa bata. Hati kasi yan eh. Dapat 50-50 kayo. Okay? Ngayon, kung walang trabaho yung nanay, baka pwede mong dagdagan ng konti yung suporta mo para naalagaan yung anak mo rin. 'Di ba? Total, anak mo naman yan. Kaso kumisan, iisipin mo, bakit ka magsusuporta? Wala sa iyo yung bata, baka gastusin niya pa sa iba. Magkaroon siya ng boyfriend, gastusin niya. Bagong boyfriend, gastusin niya doon, 'di ba? So ngayon pa lang, binibigay ko na sa iyo yung senaryo. So kung makikipagrelasyon ka dito, siguraduhin mong seryoso ka. Kung magkakaanak ka, susuportahan mo. Otherwise, wag na kayong mag-anak kasi casualty na naman yan yung bata pag nag-away kayong dalawa. I'm just giving you the scenario, okay? Kawawa naman yung babae, single mom na siya, gagawin mo pang 2 ang anak niya. So, maawa ka naman sa kanya kung tahimik ang buhay niya. Huwag mo nang guluhin pa. Alright, Ruben? Sana nahimasmasan ka sa sinabi ko. Yun lang naman ay, syempre, base sa mga sulat na pinapadala sa akin dito sa Chloe's Inbox. And some are based on experience. So, thank you so much, Ruben, for your letter. I do hope that I was able to help. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.